kainin ng mga ito. Sabi ni Felipe, kahit ko yung sweldo ng tao sa isang araw, meron tayo nun, bili natin ng sinapay, kulang. Magkano na ba ang daily ko ito? Minimum daily wage ngayon. Wala nagsusweldo dito sa minimum. Puri ng Panginoon. Siguro mga 426. Ibili mo yan ang tinapay. Paano makakain ang 25,000 na katao? No? Eh ngayon, ang isang tinapay, magkano na? 5 piso? O 5 piso? O, paano pakakainin yung 25,000 na katao sa 426 worth na tinapay? 426 pesos worth na tinapay. So, katiting ang bawat isa. O kapirangkot, maaaring kainin ang bawat isa. Pero inyong tignan, bagamat marami yung tao nyo, at kakaunti yung baon ng batang ito, limang cebada na tinapay, barley loaves, no? 2 isda. Hindi ko alam kung anong isda yun, pero as I understand, yung isda doon sa Lake of Galilee, na tinatawag nila St. Peter's Fish. Tilapia. Isa sa mga ginagamit ng mga Israelita sa pagkontrol ng algae sa mga dams. Sa dams, yung kanyang ikunan ng tubig, tilapia. Sa mga tuwid, siguro yung tilapia abounded in the streets. So, 2 tilapia. Paano kakain yung 25,000 na katao dyan? Pero, pagamat kakaunti, itong unknown child, this unknown lad, bibigay niya ng pusang loob sa Panginoon. At doon sa kakaunti na yun, ay pinarami ng Panginoon sa Kristo. So that the 25,000 could eat as much as they wanted. Nung tanungin ng Panginoon sa Kristo si Felipe, saan tayo kukuha ng makakain mga ito? Hindi tinanong ng Panginoon si Felipe dahil hindi niya alam kung saan kukunin. No? Yung pagtatanong niya kay Felipe ay upang suriin, subukin, to test Felipe. Ano ba yung pananampalataya ng Felipe? Ang dami-dami ang requirements. Ang dami-dami ang needs. May problema. Itong mga taong ito, walang makain. Ikaw, Felipe, anong gagawin natin dyan? Hindi dahil hindi alam ng Panginoon, kundi gusto niya subukin si Felipe. Ano yung pananampalataya mo dyan, Felipe? Noong nagkasala si Adan at saka si Eva, the Lord was walking in the cool of the day in the garden. Si Adan at saka si Eva nagtago. They were afraid of the Lord. So sabi ng Panginoon, nasaan kayo? Adam, where art thou? Hindi niya alam kung nasaan si Adan. Ang gusto niya ay pinapasubok niya kay Adan, ikaw pa ba ay nasa akin? O ikaw ay humiwalay na sa akin? Ikaw pa ba ay tagasunod ko? O ikaw ba ay suil na? Yan yung punto ng Panginoon, no? Hindi dahil hindi niya alam. Ito si Felipe, tinanong ng Panginoon to test him. Ano yung pananampalataya mo, Felipe? Ang sagot ni Felipe, Panginoon, maski 200 na denarios, hindi mo mapapakain yan. Yung sagot ni Felipe ay, in terms of
human consideration, no? Ano yung mga material factor, ano yung worldly or parameters of the world. 20,000, 200 denaryo, kulang. Mabuti naman yung nakakagawa tayo ng economic analysis para maalaman natin na yung may dudulot ng sanlibutan na ito ay kulang sa requirements ng tao. Dahil itong sanlibutan na ito, dahil sa kasakiman ng tao, kasamaan ng tao, ay kung hindi sinira, ay pinakapkap. Yan yung problema, bakit nagkakaroon ng baha sa baba, dahil yung mga tao, pinakapkap yung forest, no? Pinagpuputol yung mga kahoy. So, yung tubig pa rito, nagbabaha sa baba. So, yung mga problema ng sanlibutan na ito ay dahil sa kasalanan, kasamaan, kasakiman ng tao. Pero kung tutuusin mo, provided lahat ng ating pangangailangan ng Panginoon. Pero yung balance na yan ng requirements of man against the provision of the Lord, nasira na dahil sa kasalanan. No? Yan yung problema ng ating sanlibutan. At kung i-measure mo yung requirements ng mga tao against what the world can supply, it's not commensurate. No? What the world can offer is not commensurate to the demands of the population. Mabuti nga na kung tayo binigyan ng Panginoon ng gawain sa kanyang ministry, binibigyan tayo ng trabaho na higit kaysa ating kakayahan. Bakit? Mabuti na may binibigyan ng Panginoon na higit kaysa ating kakayahan. Dahil kung if our task for the Lord, if we are commensurate to the task given to us by the Lord, where will the power of the Lord come in? Puro kakayahan lang natin yan. Puro kakayahan lang natin yan. Kahapon, doon sa fellowship ng kabataan, nag-uusap kami ni Brother June. Dahil yung desires natin ay magkaroon tayo ng lupa, magkaroon tayo ng building para kay Jesus. Pero kung kwentahin mo yung pera, malayo. No? Dahil si Sister sabi mo, I have 7 billion. Meron akong sa kausap, kailangan ng 72 billion. Kung sa kausap ko, 300 billion. Hindi mo naman sinasabi na hindi mo kaya. Eh, doon malay mo kung biglang pagsakama ng Panginoon ng bundle ng pera. We don't know. Sabi ka, I'm keeping my options open. Dahil ang ating gagawin ay hindi yung kakayahan ng tao, kundi ang kakayahan ng Panginoon. We are not looking at what we can do, but we are looking at what the Lord can do. Yun yung punto nito, no? Yun yung sitwasyon ng sanlibutan ay gano'n. Merong demands ang mga tao dito, pero tinitingnan ni Philip, kulang Panginoon. Kung kakayahan lamang ng tao ang titignan mo, kulang Panginoon. Yan yung sagot ni Felipe. No? Pero sabi ni Andres, meron pa ito dito. Merong hawak na 5 tinapay, 2 isda. At itong batang ito, hindi kilala
hindi natin lang kung ilang taon, kusang binigay. Hindi pinilit, no? Kusang binigay ang kakaunti na ito sa kamay ng Panginoon. Yung kakaunti na ito, binigay sa kamay ng Panginoon. Maliit, walang kaya ang batang ito to solve the problem of the 25,000 people. But when these little resources, these few resources, were given to the hands of the Lord Jesus Christ, pinadami ng Panginoon sa Kristo. Ano sa atin ang nasa ating mga kamay? Yung mga nasa ating kamay pa ngayon ay naibigay na ba natin, naibigay na ba natin yan sa Panginoon sa Kristo? Dahil kung minsan, ay, hindi mo kaya yan. Ay, pumili na lang po kami ng pa. Pero nalahat natin na kahit kakaunti ang kaya mo, kahit kakaunti ang resources mo, sa sandali na ibinigay mo yan kay Jesus, si Jesus ang nagpaparami. Oh, maring we cannot make both ends meet. Hindi ng pera pinag-usapan yan. Bilisan, amon, no? Sometimes, ay, wala po akong panahon doon. Gusto kong sumahan din, pero wala akong panahon. And when you give your time to the Lord Jesus Christ, siya magsasaayos ng lahat para ikaw ay makaganap ng kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Ano man yung kakunti na yan, bigay mo sa Panginoon sa Kristo. Tignan nyo, ha? Nung binigay ng batang ito sa Panginoon sa Kristo, siya ba ay nawalaan? Dahil, madalas na, kukunti naman lang ito, bibigay ko pa kay Jesus. Hindi ako nawalaan. Masagot ko naman doon eh. Kukunti. Wala pa lang silbi sa'yo. Bigay mo na kay Jesus na magparami. Kukunti pala eh. Bigay mo na kay Jesus. Hindi mo magamit yan. Kukunti. Bigay mo na kay Jesus. Si Jesus magpaparami yan. At ikaw ay ibabalik sa'yo ng higit pa kaysa mga pangangailangan. This lad ate as much as he wanted. Meron pang sobra na 2 basket full. No? So, napakarami. Kaya pag ikaw nagbigay sa Panginoon, hindi ka nawawalaan. Pangalawa, ang batang ito, yung kanyang buhay na katala sa talagang hindi yung sermon kahapon, last Sunday. Ang ginagawa ng Panginoon, those that fear the Lord, those that serve Him, no? Kapag sila ay gumagawa sa Panginoon, pinapasulat ng Panginoon yan, the book of remembrance. Lahat ng ginagawa mo, na pagpapakasakit, para kay Jesus. Nakatala yan. Hindi dahil makakalimutan ng Panginoon. No? But it's a reminder for all of us kung anong ginawa mo. Halimbawa, ngayong May 27, noong 3 o'clock nasa ka. Ikaw ba ay nasa sinehan? Ikaw ba ay nasa mall? O ikaw ay nandun sa worship service? So, pinapatalayan ng Panginoon, pinapatala ng Panginoon. Itong buhay ng bata nito, pinatala ng Panginoon. And this will go down from generation to generation to generation. Dahil ito ay salita ng Panginoon. Ang langit at ang lupa ay mawala, subalit yung salaysay ng buhay ng bata nito ay magpapatuloy ng Panginoon. Merong mabuting alaala sa bata nito. No?
sabi ng Panginoon, when I make my jewels, I will remember them. Fear the Lord. And I will save them as a father saves a son who serves him. Ganun yung sinasabi ng Panginoon sa ito. No? Hindi makakalimutan ng Panginoon ang lahat ng ginawa mo magpapakasakit para sa kanya. Kung binigay mo yung faculty mo, hindi maglilikat, hindi kailanman na mababaliwala ang binigay mo kay Jesus. Babalik na ang Panginoon. Hindi of the same amount, much more than what you need. Ang batang ito, no, hindi lamang kukunti yung kanyang dala-dalang resources, nag-iisa siya. Pero kahit nag-iisa siya, no, dahil nakasibuto ang kanyang lahat sa Panginoon sa Kristo, naghimala ng Panginoon sa kanyang buhay. At yung paghimala ng Panginoon sa kanyang buhay, hindi lamang para sa kanya, kundi marami pang naabutan ng pagpapala o mag-isa. Madalas yung mga iba, ang gusto lang nila ay yan mo ito, yan mo yan, para sa akin na, para sa akin ito. Na yung pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang para sa amin. Hindi lamang yung pagkain na dumating na pinagiging na wala ng Panginoon, hindi lamang para sa batang yun. Ang daming pinakain dahil sa pagdedeputo ng batang ito. Kahit nag-isa. Ngayon, kahit nag-isa ka sa iyong tahanan, nagdedeputo ng Jesus, pagpapalay ka ng Panginoon, pagpapalay ng Panginoon ang iyong pamilya, pagpapalay pa ng mga tao na maabot ang iyong pagpapalay. You see? Kahit nag-isa ka. It could be just like, kung ikaw ay nasa pan, maghagis ka ng pato, yung waves, no? Yung mga concentric circles na yun, palaki ng palaki, hanggang buong pan, naabot na ng waves na yun. Ganun din. Kahit mag-isa ka lang. Pag magdeputo ka kay Jesus, yung magdeputo, doon magsimula ang paghimala ng Panginoon sa buhay. At marami pang maabutan ng paghimala ng iyong buhay. Hindi natin alam kung ilang taon yung mahal ka man. Pero suriin natin ang ating sarili. Ilang taon na tayo sa Panginoon. Alam na naman na mas debuto pa yung batang yun isa tayo na tumanda na sa Panginoon. Mas debuto pa ba yung batang yun isa sa atin? Marami lang tumanda sa Panginoon sa atin. But let me devote our own to the Lord Jesus Christ. Ano man yung nasa iyo, kahit kapatid, huwag kang mangingimin ay bigayan sa Panginoon. Kaya ng Panginoon. Whatever your needs na, ano man yan, ibigay mo sa Panginoon. Talent mo, panahon mo, pagkanta mo, pera mo, karunungan mo, whatever. Devoted to the Lord Jesus Christ. Ano yung mapakinabangan ng Panginoon sa iyo? Diyan sa mapakinabangan ng Panginoon sa iyo, diyan magiging ka ng Panginoon. You will not be the only one who will be blessed. All family, everyone under your influence will receive the same miracles in their life. You have received from God. Kaya mahalaga talaga natin ang ating lahat sa Panginoon Yesu Cristo. At si Jesus na ang matulad sa atin. Si Jesus, here in the Bible, is not the Jesus that you believe in. Yan pa rin sila sa panangkayaan mo. But si Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung naghimala siya sa batang yun, isa lamang kakaunti ang kanyang resources, kaya rin mag-himala ng Panginoon sa buhay mo yun. Kung talaga mo ang lahat sa Panginoon.
Are we going to commit our all to Jesus? Amen. Then you will receive miracles. Yes, that the Bible is the glory. Tayo lahat, tumayo, tayo magmakasal sa langit. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesucristo, suruyin mo po kami. Bless us, Lord, that we may know where we stand in our faith in you. Kami po ba ay tunay na nakapagtalagalan ng aming lahat sa iyo? Sapagkat ang inaantay mo po, Panginoon, ay hindi yung marami. Sapagkat kahit kakaunti, Panginoon, kung ito ay itinalaga namin sa iyo, pinakarami mo po, Panginoon. Naghihimala ka po sa aming mga buhay. And anything that is pure, anything that is clear, anything that is not done, when we give this into your hands, you being our master, you make this pure more than enough. Panginoon, anuman ang mga nasa amin ngayon nakakaunti, narito kami upang magpahayag ng aming pagkakatalaga ng aming lahat sa iyo. Maaari ang tingin at sanlibutan ay wala kami, kakaunti ang aming kakayahan. Subalit, Panginoon, hindi po kami nakatanaw sa sanlibutan, kundi nakatanaw kami, Panginoon, kung ano po ang kaya mong gawin sa aming mga buhay. At alam namin, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo. Because you can make all things possible. Because, Lord, you are God Almighty. Ikaw po ang aming Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayon, Panginoon Jesucristo, dalangin namin na bawat narito, bawat sambahayan na narito, bawat kabuhay na narito, maghimala ka po ngayon sa aming mga buhay. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. 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 The Lord bless you all. Kung hindi ko nakikilang ng pumunpan, kung may mga kulang, sabihin nyo lang para makapag-provide nyo ng form, baka problema ay kulang ng form. So, provide the necessary number of forms. So, kung meron kulang, sabihin nyo lang kay Sister Malone, kakalatan namin kung ilang kopya. Tayo lahat ay tumayo. Lahat ng may pangangailangan sa Panginoon at sa naman. Okay, ito. Hallelujah. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong patuloy po na paglilid sa amin upang makalapit po kami sa iyong trono ng biyaya at kami po ay makasumpong ng iyong kaawaan sa panahon ng aming mga kailangan. Tunay po, Panginoon, na ikaw ang dahilan kung bakit kami narito, upang lumapit po kami, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya, luwalhatin ka namin, dakilain ka namin, sambahin ka namin, Panginoon, awitan ka namin, purihin ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw po ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng mga ito. Lahat ng aming mga pasasalamat, lahat ng aming pagluwalhati ay lamang, Panginoon Kristo, ang nating pinagtutuunan ng aming pananambahan ay Panginoon.
At salamat po, Panginoon, sa iyo patuloy po na pagtipon sa amin na kami, Panginoon, ay nasa iyong pangalan. At sa iyong pangalan, alang-alang sa iyong pangalan ay narito kami, Panginoon. At wala na pong ibang dahilan kundi dahil sa iyo lamang, Panginoon Jesucristo. At ngayon, Panginoon Jesucristo, narito kami upang mag-alay ng aming mga awit, mag-alay ng aming mga patutuo, mag-alay ng aming mga pasasalamat, mag-alay ng aming mga ikapo at mga handog, mag-alay, Panginoon, ng aming lahat, mag-alay, Panginoon, ng lahat ng kaloob na aming dinadala sa iyo, na naway ito'y mga kaloob, Panginoon, na maging karugod-dugod sa iyo. At Lord Jesus, sa iyong pagtanggap po ng mga kaloob na ito, mga kaloob, mga sacrifices of praise, mga sacrifices of thanksgiving, Panginoon Jesucristo. Malugod ka po sa mga ito, at ikaw po, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami naglalaan ng mga ito para sa iyo, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, ikaw po ang naggagantimpala sa mga anak mo na patuloy, Panginoon, na lumalapit sa iyo. At sinabi mo pa rin, Panginoon, na kung kami po ay lumalapit sa iyo, kailanman ay hindi mo kami itataboy. Sa mga tuwid, Panginoon Jesucristo, kami po ay nasa iyong trono ng biyaya ngayon. Nagpapahayag, Panginoon, ng lahat ng aming mga pasasalamat, ng aming pagmamahati, at kalapit rito, Panginoon, ang aming mga dalangin, ang aming mga kahilingan. At Lord Jesus, ikaw ang aming dinadalaginan sapagkat alam namin, Panginoon, na kung hindi mo po ipinagkakit ang iyong lahat upang iligtas mo po kami, Panginoon, wala ka pong ipagkakait ngayon upang magsamasa kami ng iyong buhay na masagana sapagkat ikaw ay nasarito upang kami ay magkaroon ng buhay at ng kasaganan ito. Kaya ngayon, Panginoon Jesucristo, anuman ang mga pangangailangan ng iyong mga anak ngayon, katagpuin mo po ang bawat isa sa amin doon sa yugto ng aming pangangailangan ng iyong himala. Ngayon, Panginoon Jesucristo, pinapasalamatan ka namin, pinapapurihan ka namin, sapagkat, Panginoon, kailanman ay hindi ka po nagkulang sa amin. Sa pangalan mo po, Panginoon Jesucristo. Amen. 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 Buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan sa John chapter 6. Bagamat dahil ito lang ating bubuklatin, subalit itong pagkakasalaysay ng himala ng pagpaparami ng tinapay, pagpaparami ng isda ng Panginoon ay naroon din sa mga ibang Evangelyo ay sinulat ni Apostol Matthew, si Marcos, at saka si Lucas. No? Sa apat na Evangelyo na ito, nakatala itong the feeding of the 5,000. At ito'y basahin ko ito mula sa verse 1. After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw his miracles, which he did on them that were diseased. And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. And he passed over, a feast of the Jews was nigh. When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he said unto Philip, When shall we buy bread that these may eat? And this he said to probe him, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes.
panahon na yun, pag sinabing barley loaves, yun yung class na tinapay. Pero ngayon, pag barley pinag-uusapan, mahal na. Di ba? Mahal na yung iniinom ng barley, mahal na yung tinitimpla ng barley. No? So, mukhang mga tao ngayon ay bumabalik sa mga original na bigay ng Panginoon. Okay. And Jesus said, verse 9, there's a lad here which has 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down. And likewise of the fishes as much as they would. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing below. Therefore they gathered them together, and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, this is of the truth, the prophet that should come into the world. Ang palay ng Panginoon ng pagkabasa ng mga salita. Itong himala ng Panginoon ng pagpaparami ng ibang tinapay at 2 isda ay nakatala sa 4 na ebanghelyo. No? Yung ebanghelyo ayon kay Matthew, yung ebanghelyo ayon kay Mark, ebanghelyo ayon kay Lucas, ebanghelyo ayon kay Apostol Juan. Ang himala na ito, ay sapagkat nakatala sa 4 na ebanghelyo, mawawari natin na mahalaga ito. Dahil yung ebanghelyo na sinulat ni Apostol Juan ay kaiba doon sa sabihin. Yung sinulat na ebanghelyo ni Matthew, Mark, and Luke ay tinatawag na mga synoptic gospels. Yung ebanghelyo na sinulat ni Apostol Juan ay hindi kabilang dito sa synoptic gospels. Pag ihilera mo yung mga nasulat sa synoptic gospels, pag pinag-aalay mo gano'n, makita mo na yung kanilang isinulat na mga events nung narito ang Panginoon sa Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, yung Diyos na nagkatawang tao, ay makita mo na yung series of events, yung pagkakasulat nila ay magkakahanay. You can lay them down parallel to each other. Matthew, Mark, Luke. Subalit yung kay Apostol Juan, kaiba yung pagkakasulat. Sapagkat yung sinabi kasi na synoptic, no? Sing together. Optic, seeing, no? Vision. Pag sinabing synoptic ay seeing together. Seeing together in one perspective. Sa isang pananaw. No? Si Matthew, si Mark, si Luke ay ang kanilang pananaw ay iisa, kaiba doon sa pananaw na isinulat naman ni Apostol Juan. Sapagkat kung tignan nyo, yung pagkakasulat, halimbawa, ay ni Apostol Juan, yung kanyang pag-uumpisa ay
the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, lumalabas, yung pagkakasulat ni Apostol Juan ay yung pananaw na mula sa itaas at tinatanaw dito sa ibaba. O kaya, pananaw ng Diyos mula sa kawalang hanggan dito sa may hanggan. At ito namang pagkakasulat ng Evangelyo ayon kay Matthew, kay Mark, kay Luke, ay sa ibang perspective, sa isang pananaw, sa ibang pananaw. Smart yan, pare-parang salita ng Diyos. Kaya sa ibang pananaw. Sapagkat kung basahin mo yung aklat, o yung Evangelyo ayon kay Matthew, ang pag-uumpisa nun ay yung genealogy o yung pagkakatala ng lahi ng tao na dinaanan ng Panginoon Kristo. No? Na yung lineage, yung lahi na yun hanggang kay Abraham. Pagdating mo naman kay Mark, pagamat wala yung genealogy doon, pero yung umpisa ng Evangelyo ni San Marcos ay nandun sa pagkapanganak ng Panginoon Kristo, pagkabautismo ng Panginoon Kristo at pagsimula ng kanyang pagmadlang ministeryo. Pagdating naman kay Luke, yun na naman, yung pagkaka-prophesy, no? Pagkakahula ng kapanganakan ni Juan Bautista at kapanganakan ng Panginoon Kristo. At ito ay ipinahayag din yung pagkapanganak ni Juan Bautista at ng Panginoon Kristo. At pagdating doon sa Luke 3, release doon yung lineage or the genealogy of the humanity of the Lord Jesus Christ. Ibig ko lang sabihin ay doon dumaan yung pinasukan na lahi ng Panginoon Kristo sa kanyang pagkakatawang tao dahil hindi naman mula sa mga tao yung pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo. So, doon sa Luke 3, trinase na naman yung pagkakatawang tao ng Panginoon dito sa lahi, hindi lang hanggang kay Abraham, kundi hanggang kay Adan. So, itong mukhang itong perspective ng pagkakasulat ng Synoptic Gospels ay mula sa pananaw, mula sa ibaba, paitaas. At yung kay Apostol Juan naman ay yun yung the perspective from God's point of view, no? Looking down here on this world. No? Mula sa walang hanggan, tinatanaw niya ang may hanggan. So yan yung pagkakaiba yung mga Gospels na sinulat itong apat na mga evangelista na ito. Ngayon, mukhang binibigyan ng halaga itong himalan na ito ng pagpapakain ng Panginoon Kristo ng 5,000 na kalalakihan. No? Binibigyan dito ng halaga sapagkat hindi lamang ito nasulat sa 2 o 3 na mga ebanghelyo, kundi itong 4 na ebanghelyo na ito. No? Itong 4 na ebanghelyo na ito, yung ebanghelyo ni Matthew, Mark, Luke, and John. Ngayon, yung himala dito ng Panginoon Kristo ay pagpaparami ng 5 tinapay at 2 isda. Ang pinakain dito ay 5,000 kalalakihan. Noong panahon na yun, ang binibilang ay mga lalaki lamang. Sapagkat malakas yung kultura ng mga Hebreo na yung lalaki ang pinuno o ulo ng sambahayan. Kaya yung kahalagaan ng mga lalaki ay pinapakita dito, kaya yun ang binibilang.
mga lalaki. Ang mula ng 19 years old up, yun ang mga Pilipina. No? Ikasama dito yung mga bata. Ikasama dito yung mga babae. Sa mga tuwid, kung 5,000 kalalakihan, at kung ewan ko ang ratio ng babae sa lalaki dito. Sa mga gawain ng Panginoon, kadalasan, mas marami ang mga babae kaysa mga lalaki. Kung hindi 1:3, 1:4. And if you include the children, siguro mga 1:4. And that would mean kung 1:4, yung babae at mga kabataan o bata, so kung 5,000 ang mga lalaki, 4 times yung babae, so 20. In other words, all in all, 25,000 na mga tao. No? Napakarami. Napakarami. At kung maghanap ka ng pagkain, makakain, ng 25,000 at that instant, there's no way you can do that. Doon sa bundok, sa burong, maghanap ka doon na pakainin mo ang 25 katao. So, makikita natin dito yung pag-himala ng Panginoon. Na maraming mga iniaral dito sa atin na hindi lamang yung ang Panginoon ay kumakatagpo sa pangangailangan ng mga tao na nagpupumilit na lumapit sa Kanya. Sapagkat, kung basahin niyo yung 4 Gospels about the feeding of the 5,000, itong mga lalaki ito, itong mga babae ito, itong mga kabataan na ito, ay nagpupunta sa Panginoon, sumasama sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon, kung nasaan ang Panginoon, doon sila. At sila ay debotong-deboto sa Panginoon na kahit sila ay abutan ng gutom, at sila ay abutan ng init, sapagkat umabot yung panahon na magagabi na. Sa mga tuwid, hindi lamang sila dumaan sa init, kundi dumaan sila sa gutom. Walang kainan. Kapag may mga ganito na ang mga tao ay inuuna nila ang Panginoon Jesucristo kaysa yung pagkain ng tiyan, ang Panginoon hindi pumapalya na siya ang nagpapakain, siya ang bumubuhay, siya ang tumutustos sa pangangailangan ng mga tao na nagre-rebutos sa Kanya. Kahit sa lugar na walang ikabubuhay, kaya tayong buhayin ng Panginoon. Sapagkat sinasabi nga sa ilang, o sinabi ng Panginoon doon sa disyerto o sa ilang ng paglalakad ng mga Hudyo papuntang lupang pangako, o kaya sinabi man niya kay Satanas nung nag-aayon ng Panginoon sa Kristo na ang tao ay sinabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. At sinasabi pa rin ng ating Panginoon sa Kristo na kapag inuuna mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang sabi ng Panginoon, lahat ng ito na pangangailangan, no? Hindi lang ang pagkain. Yung pagsinabing, and all these things, food, shelter, clothing, provide yan ng Panginoon. Hindi pumapalya. No? At dito, ay pakita ng Panginoon na yung mga inuuna nila ng Panginoon, yung nagdedekuto muna sa Panginoon, bago yung pagkain ng tiyan, ay ginawan sila ng himala ng Panginoon. Kahit gaano maraming, kahit sino pa man, i-provide ng Panginoon niya. Ito siguro ang pinakamagandang solusyon ng kawalan ng kabuhayan sa Pilipinas. Dahil sabi nila, habang dumadami yung mga graduates, kumukulan naman yung papasukan. Kaya yung mga unemployed, padami ng padami. Na kung hindi sila
magpunta sa abroad, wala silang magawa dito. Kaya marami raw nagugutom sa Pilipinas. Pero yung prinsipyo na kapag ikaw ay nagdedevoto ng iyong lahat sa Panginoon Kristo, bubuhay ka ng Panginoon. Kaya mang buhay ng Panginoon. Kahit ikaw ay nasa kawalaan, kaya kang buhay ng Panginoon. Ang mahirap lang ay paano makonvince sa mga Pilipino na kung sila ay maglingkod kay Jesus, kaya silang buhay ng Panginoon. Kaya silang buhay ng Panginoon. So, una, walang limits ng Panginoon. Walang limits yung number of children. Dahil noong una, yung paniwala na ayon sa Bible na yung mga anak ay kalugyan ng Panginoon. At yung mga tao, kapag nagtitiwala sila sa Panginoon, bubuhayin sila ng Panginoon. Basta sila ay nakadevoto sa Panginoon. Subalit, yung ganyan na prinsipyo ngayon, pagamat yan pa rin ay prinsipyo ng Panginoon, subalit tayo nabubuhay sa isang daigdig na walang pagsampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Subalit sa isang daigdig na ang mga tao ay inuunan nila ang Panginoon, hindi maglilikat yung pangako ng Panginoon. Na kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, ang lahat ng ito ay pawang daragdag sa ating ng Panginoon. Kaya ito ay isang aral na ating mapupulot dito sa pagkasalaysay ng paghimala ng Panginoon ng pagpaparami ng tinapay at dalawang isda. Ang isa pang aral dito na ating makuha bago tayo pumunta doon sa main storya dito ay ito ay isang tanda. Tanda ng pagka-Panginoong Diyos ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat walang makakagawa na yaong kulang ay mapaparami upang higit pa kaysa sapat. Walang makakagawa na yung kakunting ay maparami upang mapakain ang mga tao na they could eat as much as they would. And yet, there are 12 basketfuls of remaining food. So, walang ibang makakagawa kundi Panginoong Diyos. Maaaring sabihin ng mga iba, eh kung yan ay tao lamang at binigyan niya ng kakayahan na gumawa ng himala, halimbawa kagaya ni Elias, no? Kung si Elias ay nakipag-contest sa Mount Carmel, doon sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, si Elias, meron dumating, kay sa handog ni Elias, may dumating na apoy upang tanggapin yung kanyang handog. Samantala yung handog ng mga pares ng Diyos-Diyusan, kahit sila pagsusugatin nila ang kanilang sarili, walang tumanggap ng kanilang handog. No? So maraming mga himala na ginawa ni Elias, hindi lang yun. Kaya si Moses, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan na maghimala. Yung tubig, nagawang maging bulog. Baka yung Jesus na yan ay tao na binigyan lamang ng kapangyarihan na gumawa ng lahat. O kaya, yung Jesus naman ay talagang totoo Diyos. Alin yan sa dalawa na yan? Alam natin na in other books, like for example in the book of Revelation, sapagkat madalas na sinasabi ng mga analista, halimbawa,
na si Jesus ay tao. Hindi ba nila nababasa na ang Biblia ay isa sa mga dahilan bakit ang Panginoon Kristo ay gusto ng mga Hudyo na matuhin, patayin, ay dahil inaangkin ng Panginoon Kristo na siya ay Diyos. Ano ang dahilan bakit siya pinapako? Dahil inaangkin niya na siya ay anak ng Diyos. Bakit itong mga hindi naniniwala ngayon na ang Panginoon Kristo ay Diyos, ba't hindi na batuhin ang Panginoon Kristo? Ba't hindi nila ipako ngayon? Kagaya ng ginawa ng mga Hudyo na ayaw sumampalataya na si Jesus ay Diyos. Hindi ba nila nababasa yun sa banal na kasulatan? Isa sa mga sinasabi pa nila ay wala kang mababasa na direkta na sinabi ng Panginoon Kristo na siya ay Diyos. Yan ang sabi nila. Bagamat indirectly naangkin ng Panginoon Kristo na He claimed that His Father is God, no? Making Himself equal with God. Indirectly, walang nakatala yun, pero walang sinabi ng direkta ng Panginoon Kristo. Kaya sinasabi lang, walang sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. They miss everything. Because in Revelation chapter 21, verse 7, ang sabi doon ng Panginoon Kristo, yung nagtatagumpay, He who overcomes, no? Sabi ng Panginoon, He will be my son, and I will be His God. Ang nag-uusap dyan ay hindi ang Diyos Ama, hindi ang Diyos Espiritu Santo, kundi ang nag-uusap dyan ay ang Panginoon Kristo mismo. Sa mga tuwid, hindi nababasa ng buo ang banal na kasulatan. Kaya, itong pagkasalaysay ng paghimala ng Panginoon ay paghimala ng Panginoon na siya ang ating sampalatayanan na siya yung Kristo. Sino ba yung Kristo na ito? Ito yung ihinula ni Malakias doon sa chapter 4 na chapter 4 verses 5 and 6 na itong Yahweh na ito na paparito na Kristo ay siyang ipapahayag na darating na ipapadala yung Espiritu ni Elias. Elijah. Na ihanda ang daan ng darating na Yahweh na Kristo na ito. At nangyari yan sapagkat itong si Juan Bautista ay dumating sa Espiritu ni Elijah na sumisigaw doon sa ilang na sinasabi niya, a voice crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Sa mga tuwid, maraming mga pagkasalaysay sa banal na kasulatan na itong darating na Mesiyas na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At sinasabi ngayon sa banal na kasulatan doon sa John chapter 20 na lahat ng mga himala na ito ay nasulat upang tayo ay sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo. At sa ating pagsampalataya sa Kanya, tayo ay magkaroon ng buhay na nasa Kanyang pangalan. So itong mga himala na ito, but these are written that you might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you might have life in His name. So itong himala na ito, ng pagpaparami ng tinapay at isda, ay tanda ng ating Panginoon Kristo ay siya yung Yahweh na darating na Kristo na siyang maging tagapagligtas ng buong sanlibutan. Isang aral. Doon sa aklat ng Ebanghelyo ayon kay Matthew, Mark, Luke, patungkol sa tinapay. Sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo, sa kanyang mga dagat, pakaingatan niyo ang lebadura ng tinapay ng Pariseo at mga Saduceo.
beware of the leaven of the bread of the Pharisees and the Sadducees. Yan ang sinasabi ng Panginoon. From the book of Matthew to the book of Mark to the book of Luke. Huwag kayong kumain yan. Ano ba yung sinasabi na leaven of the Pharisees and the Sadducees? Sinabi ng Panginoon yan na ang maling aral ng mga Pariseo at mga Sadduceo. Wrong doctrine of the Pharisees and the Sadducees. Pakaingatan nyo yan, sabi ng Panginoon. Huwag kayong kumain sa tinapay na yan. Dahil yan ay may lekadura ng maling aral ng Pariseo at mga Sadduceo. Yung liver, yung lekadura, yan yung pampaalsa. Yung pampaalsa ng masa, ng dough. Na parakiyan. Yan ay nagsasalarawan na merong deceit. Yung maliit, pinalaki. Hindi naman malaki, pero pinalaki. So, yan yung lekadura ng mga Pariseo at mga Sadduceo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong kumain yan. Huwag kayong sumampalataya, huwag kayong tanggapin yan. On the other hand, pagdating naman sa Ebanghelyo, ayon kay Apostol Juan, pagkatapos niya gumawa ng maraming mga tinapay, ang sinasabi ngayon ng Panginoon ay, ako ang buhay na tinapay, na nanawag mula sa langit, na siyang maging kabuhayan ng buong sanlibutan. Na yung kabuhayan na yun, sinasabi ay buhay na walang hanggan. Figuratively, ito sa yan, chapter 6. So, sinasabi ng Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin ay siyang kumakain ng aking laman. At ang sino mang sumasampalataya sa akin ay siyang umiinom ng aking dugo. Upang ang Panginoon sa Kristo na ito, ang siyang ikabubuhay ng bawat lumalapit at sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo, ikabubuhay niya ng buhay na hindi lamang panglupa, hindi lamang panglangit, kundi pang walang hanggan. Kaya ang sinasabi ng Panginoon na we should work not for the bread that perish, yung nabubulok na tinapay, kundi yung tinapay na spiritual. At ito ang ating Panginoon sa Kristo. Na kung tayo sumampalataya sa Kanya, yung dugo ng Panginoon sa Kristo ang siya maghugas sa lahat ng ating kasalanan at tumupo sa atin upang tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, doon sa Matthew, Mark, and Luke, merong tinapay doon. Pero tinapay ng maling aral ng mga Sadduceo at mga Pariseo. But here, the Lord Jesus Christ is offering different kind of bread. It's a living bread that came down from heaven to be the food of the whole world. So, yun yung ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, pang-apat na aral, yung bata. Yung paghimala ng ating Panginoon sa Kristo ay nakabatay doon sa tinapay, 5 tinapay at 2 isda ng bata. Isang bata, ordinarily, yung mga magulang ay papapaulan yung kanilang mga anak, naglalampay. But what is extraordinary here is that lad gave all the 5 loaves and 2 fishes to the Lord Jesus Christ. Kapag merong hindi man lang kilala, Islam, wala tayong nalaman na pangalan niya. Inyong pansinin, doon sa Matthew, Mark, and Luke, walang nabanggit dito na yung bata. Wala. Himala ng Panginoon ng pagpaparami, pero walang sinabi na yung tinapay yun at saka yung isang yun ay galing sa bata.
Pero dito sa kay Apostol Juan, nabanggit dito yung bata. Subalit hindi natin alam kung anong pangalan niya, ilang taon. Pero ang mahalaga dito ay ibinigay niya yung daladala niya na baon niya sa Panginoong Jesucristo. At doon sa kaunti na yun, sapagkat tinanong ng Panginoong Jesucristo, Felipe,